Mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot." Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong na bubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang salita ng Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal, ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga naggalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob, sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pinagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid ay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pag-usapan po natin ngayon, pagnilayan, pagdasalan, ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 12 ng letter ng sulat sa mga Hebreo, sa bandang dulo na ng sulat sa mga Hebreo, may makikita dong 2 larawan ng Diyos. 2 larawan ng Diyos. At mga kapatid, ang Diyos ay talagang taglay ang 2 larawan na ito. Na sa unang banda, ang Diyos ay parang ang Diyos sa bundok Sinai, Mount Sinai,
na nakakagimbal-gimbal, nakakatakot, nakakamangha, kahanga-hanga, at kaya tuloy parang ang hirap lapitan. Parang ang hirap lapitan. Sabi, may mga nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malalakas na hangin, tunog ng trompeta, tinig na nagsasalita. Pag nai-imagine yan o nararamdaman, parang nakakapanginig, no? Nakakapanginig. Parang ayaw nating lapitan. Yan. Pero may pangalawang larawan ng Diyos. At ano yun? Sabi dito, katulad ng Diyos sa bundok ng Sion, kinaroroonan ng di mabilang na anghel, at kayo ay lumalapit at masayang nagtitipon. So yung una parang gusto mong lumayo kasi nakakapanginig. Pero itong pangalawa, may masayang pagdiriwang, kahali-halina at gusto mong lapitan. Wow! Napakasaya na pagdiriwang. At yan ang mukha ng Diyos na pinakita ni Jesus sa bundok ng Sion. Isang Diyos na maamo, mabait, maunawain, mapagpatawad, at malalapitan natin. Sasabihin nyo siguro, Father JD, bakit naman ganun ang Diyos? Parang magkabalinto na. Yung una, gusto mong lumayo. Yung pangalawa, gusto mong lumapit. Hindi ba pwede na yung Diyos gusto mo lang layuan o iiwasan na lang, iiwanan na malayong malayo sa atin na doon sa may langit at di natin lalapitan? O hindi ba pwedeng ang Diyos ay malapit lang, wala nang malayo, talagang nalalapitan natin, nasa piling natin? Hindi, yun ang Diyos eh. Magkasabay na parang gusto mong layuan, na gusto mo ring lapitan. Magkasabay na kamangha-mangha, kahanga-hanga, na para bang nakakalula, pero Diyos din ay nagpakilala, nagparamdam sa atin na nalalapitan natin, nakakausap natin, nakakapiling natin. Singliit ng isang sanggol. Bakit ganon ang Diyos? Simple lang. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At hindi ba't ganon ang karanasan ng pag-ibig? Isn't that the experience of love? Kung nakaramdam na kayo ng crush, di ba? Ganun yung pakiramdam na may crush ka, di ba? Parang gusto mong lapitan, pero parang gusto mo ring layuan. Gusto mong lapitan, mas makilala, at ikaw rin makapagpakilala ng sarili mo sa kanya. Pero pag lumalapit ka na, parang ayaw mo nang magsalita. Bigla kang nalula sa iyong paghanga. Kaya gusto mo nang magtago na lang. Para kang nanliliit sa harap niya. Pero gusto mo ring lumapit. Naglalaban sa puso mo yung gusto mong lumapit, gusto mo ring lumayo. No? Yun, crush pa lang yun. Ano pa kaya yung tunay na pagmamahal? Hindi ba ganun sa pagmamahal? Pagmahal natin yung tao, lalapitan natin siya, kikilalanin, uunawain, papatawarin, mamahalin, aalagaan, tutulungan. Pero rin, pagmahal natin ng tao, handa tayong galangin siya sa kalayaan niya. Hindi tayo kumakapit sa kanya, sa halip nagpaparaya. At hinahayaan natin siyang minsan
maging malayo sa atin. Yun ang pagmamahal. Lumalayo, lumalapit, lumalayo, lumalapit. At madalas, magkasabay pa. Malayo at malapit. Malayo at malapit. Ay, mga magulang, alam na alam nyo yan. No? Minsan ang anak nyo, mahal na mahal nyo eh. Gusto nyo lamutakin ng gigil nyo sa lambing, no? Halik-halikan, yakapin, no? Pero ang mabuting magulang, alam nila na hindi sila laging nandyan. Minsan yung anak nila lalayuan, at lalayuan din sila ng anak nila. Ayaw lumapit sa lalo pag nagdadalag at nagbibinata na, no? At wag po kayong mag-guilty, kasi pagmamahal din yun. Pagmamahal din yun. Ang pagmamahal hindi laging malapit, minsan malayo. Hindi rin pwedeng laging malayo. Kailangan may paglapit din. Malapit ang loob. No? Mga mag-asawa, alam na alam nyo rin yan. Ang mga maganda ang pagsasama ng mag-asawa, may panahon na malapit kayo sa isa't isa. Gabi-gabi, magkatabi kayo sa kama. No? Kahit ang bantot na ng hininga, katabi mo pa rin. Pero hindi naman kayo laging magkapit tuko. Di ba? Magpaparaya ka araw-araw. Ang isa pupunta sa ganitong trabaho. Ang isa maiwan sa bahay o pupunta na naman sa iba pang trabaho. At nagtitiwala na lang kayo sa isa't isa. Kahit magkalayo kayo ng kinalalagyan. Yan ang kilos ng pagmamahalan. Lumalayo, lumalapit. Lumalayo, lumalapit. Tapusin ko sa isang kwento. Malungkot na kwento. Pero matututunan natin yung diwa ng pagmamahal. Nung ako po ay college, nag-volunteer po kami, bahagi ng paghubog namin sa seminaryo. Nag-volunteer po kami sa mga kabataang nasa piitan, sa kulungan, sa Bilibid. No? National Correctional. Bata pa sila, pinagbilibid na sila. Ibig sabihin, ganun talaga kasama yung krimen na nagawa nila. Sinukuan sila ng DSWD. Talagang nilagay sila sa bilibid. At nandun kami, nakikipagkwentuhan, nagpapahayag na salita ng Diyos, nakikinig sa kanilang mga pagbabahagi. At nung minsan tinanong ko, o ng isa sa amin, ano yung kwento nila? Paano sila napunta sa kulungan? Nahulog sa krimen at napunta sa piitan. At nung pinapakinggan ko yung mga kwento nila, napansin ko na lahat sila pwede mong igrupo sa dalawa. May isang uri ng kabataan dong nasa piitan na ganito ang kwento. Mga magulang ko po, napakalayo po ng loob sa akin. Araw-araw akong minumura, hinuhusgahan, pinapabayaan. Hindi ako binibigyan ng aking mga pangangailangan. Napakalayo po nila sa akin. Yun yung isa. Kaya napunta sila sa kulungan. Yung pangalawa naman, ganito ang mga kwento. Yung mga magulang ko po, lahat po binigay sa akin. Inispoil po nila ako. Ano mang pangangailangan ko, binigay nila sa akin. Kahit na hindi naman na talaga maganda. Pinabayaan po nila akong gawin ano man ang gusto ko.
Kaya po nandito na ako sa kulungang ito. Dalawang magkabaligtad na uri ng pagmamagulang. Isa, sinaktan, pinabayaan. Yung isa, inispoil, binigay lahat. Pero mukha mang magkaiba, pareho ang kinahinatnan nila. Nahulog sa krimen, napunta sa kulungan. Hindi pwedeng puro paglayo lang, hindi rin pwedeng puro paglapit lang. Ang wagas na pagmamahal ay magkasabay, lumalayo, lumalapit. Ano man ang makabubuti para sa minamahal ay gagawin ng nagmamahal, paglapit man yun o paglayo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat sa pagmamahal mo sa amin, pinagbibigyan mo kami na lumapit at lumayo sa iyo. Amen.